What if manatili kang walang alam kung bakit nagkakasakit, bakit nagkakaroon ng diabetes ang isang tao? Ano kaya ang posibleng mangyari sa ating health? Sa tulong ng Google AI, sa information na ito using prompt and keywords, napag-alaman ko na merong paraan para makaiwas tayo sa diabetes at ibang mga sakit. I just found out kasi na pag hindi natin i-address, i-manage ang diabetes, from top 7 naging top 4 na siya, pwede pa itong maging top 2. At ano na mangyari pag nag-top 2 na ito? Meaning, lalaki po ang complications nito. Dati kasi 60% of the chronic diseases ay link siya sa diabetes. Ibig sabihin, pag hindi natin i-manage yung diabetes, lalaki pa yung percentage ng complication. At ang diabetes, ang pinakamalaking factor nito is lifestyle and diet. Hindi lang siya dahil tatay, nanay, may diabetes. Kunti lang yun. Malaki at maraming factor kung bakit magka-diabetes ang tao. Hindi lang dahil ito sa pagkain, kundi dahil din ito sa less intake ng nutritional value at less activity natin. Plus, less income na may priority to achieve better nourishment. Kaya sa video na ito, focus natin yung nutritional value. Dapat ma-increase at ma-address yun. Kasi marami na pong mga report na nagsasabi na deficient ang tao dahil sa mga factor, dahil sa pag-increase ng consumption, pero binaliwala yung nutritional value. Kaya sa information na nakuha ko sa tulong ng Google AI using prompt, number 1, ang insulin ay production yan, secretion. At natitrigger ang insulin sa sugar natin. Pag mag-elevate yung sugar, natural, ma-trigger yung insulin release. Ibig sabihin, kung may sugar, yung insulin talaga, lalabas yun. Pero ang katanungan ng karamihan is bakit hindi lumalabas yung insulin? Kaya nga, nag-ask tayo ng tulong from insulin. Pero bago pa yan mangyari, dapat alamin mo na kung ano yung challenge, kung bakit hindi lalabas yung insulin tuwing tataas yung sugar natin. Base kasi sa CDC, Center for Disease Control, nagsasabi doon na may problema ang diabetes sa insulin resistance and insulin insensitivity. Pero good news, dahil ang insulin resistance and insulin insensitivity, may causes yan. Number 1 dyan is inflammation, and second is oxidative stress and deficiency. Kaya kung ako ang tatanungin, i-address ko muna yung deficiency and then balanced diet para yung oxidative stress ma-address. And also the insulin sensitivity. Pareho lang kasi yan sa mag-asawa. Pag hindi na sensitive, okay, at wala nang morning, wala nang flag ceremony in the morning, ano mangyari dyan? So, wala nang contact, wala nang signal. Ang insulin ganun din, walang signal kahit na may sugar. Kasi ang insulin, ang primary role niya talaga is to reduce and to put the blood sugar normal. And ang insulin din, ang dahilan kung bakit tataba ang tao. Kasi pag masobra yung intake, then ang fat deposit, no, i-stimulate ng insulin sa ating cells. Kaya para ma-address ang primary problem ng magkaroon ng diabetes, i-address ang balanced diet. I-achieve talaga to, and also i-achieve to address deficiency. If i-address ang deficiency, kailangan nating alamin kung ano mga vitamins. Initially, ito muna ang vitamins and minerals na pwede mong bigyan ng pansin. Number 1 is vitamin D, magnesium, zinc, and microgram selenium. Dapat nasa diet mo ito. Kung mahirapan ka maghanap nito, may coffee na may added vitamin D, magnesium, zinc, and microgram selenium. Hanapin mo yun. Kung mahirapan ka maghanap ng coffee na ganyan, yung iniinom ko na coffee na lang ang bibilin mo. Diba? Ano sa palagay mo?